Estrel, pakipatay ilaw dito. Hirap ka na ba sa sitwasyon mo? Pakiramdam mo ba wala ka ng kakampi? Feeling mo ba na wala ng pag-asa para makabangon ka? Hindi aksidenteng napapanood mo ito ngayon. Continue watching to be encouraged by stories of how God has saved and continues to save His people. Kami ang makakakwentuhan ninyo tonight. Ako, si Eric Totanyes. At ako naman si Miriam Kiambao Roberto. We're so glad that you can join us. Feel free to share your prayer requests below so we can pray for it later. Napaka-importante po na sinasabi natin sa Diyos through prayer ang mga nararamdaman natin, lalo na kung may problema tayo. Huwag tayong mahiya sa Kanya dahil handa siyang makinig at tumulong sa atin. That's true, Miriam. Alam niyo po, naranasan ko yan nung talagang when there was death in the family, namatay yung father ko. And we are just by ourselves, yung mga kapatid ko, 5, my mom, wala siyang work. And of course, di ba, wala yung padre de pamilya, wala kayong support. Your biggest support in life is gone. So, alam nyo, ang nakatulong sa amin, yung mga tao na nakapaligid sa amin, mga nagpe-pray for us, mga nagdumamay sa amin, and fast forward, eto na kami, di ba? I mean, that's a miracle, you know, how a family who lost their father, and eventually, you know, my mother also died, and we were orphans na, kami magkakapatid, but we were able to survive, and we were able to, you know, have our own families. Kasi naniniwala ako na pag talagang merong plano ang Diyos sa buhay natin, hindi niya papabayaan na hindi mangyari yun. Sabi nga ng Bible, di ba? He will not, His word will not go back to Him empty or void. No? And I was reminded by this verse in Philippians chapter 1 verse 6. Sabi doon, for I am confident of this very thing, that He, God, who began a good work in you, will perfect it until the day of Christ Jesus. So nakita ko doon talaga, na-remind ko na pag may sinimula ng Diyos na maganda, hindi niya pababayaan na manatili lang na nandun siya, mas-stuck ka doon. At siya ang gagawa ng paraan para mangyari yun. Pero of course, we have to fully trust and obey God. We need to fully surrender everything to God until the day. May progression. Ibig sabihin, hindi instant, okay ka na agad. Meron dong, He will perfect it until the day of Christ Jesus. Ibig sabihin, sa pagbabalik niya, alam mo, marirealize natin na talagang inaayos ng Diyos ang ating buhay. Everything that had happened in our lives in the past, currently happening, at what will happen in the future contributes to that completion of God's perfect plan in your life. Yun yung sa akin, Miriam, no? I know God is in control of everything. Amen. Absolutely. In fact, meron din ako ma-share regarding sa hopeless situation. At talagang hopeless situation. Mga 16 years ago, bagong hiwalay, 16, 17 years ago, 2006, bagong hiwalay ako noon. Tapos, parang gusto ko na talagang kunin na ni Lord yung buhay ko. Kasi bagong hiwalay ako, lahat ng mga plano ko for the future, nakalakip dun sa pag-aasawa kong yon, yung una kong napangasawang Italiano. Pero nung nahiwalay kami, para bang wala na pag-asa sa mundo ko. Kung nawala yung relationship namin, pati yung buhay ko, wala na ring dahilan para mabuhay. So, buti na lang, may 3 months bago nung tas yung suicidal na yon, parang ongoing yun for a couple of years until somebody shared with me the love of Jesus and the hope in Him. Nung nag-pray ako one time, sabi ko, Lord Jesus, I want to know you more. Biglang nag-message sa akin yung friend ko, inudyukan pala siya ng Spirit to na imbitahan ako sa Bible study. Sabi na po
pagpunta ko doon, yung leader shared with me sa Jeremiah 27, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So sabi ko, kung ako nga, wala na akong nakikitang plano sa sarili ko, wala na kinabukasan. Pero kung si God may plano sa akin, meron akong kinabukasan sa piling niya, at siya ang aking pag-asa. Sabi ko, pangahawa ako tong hope na to. Hindi ko ito pakakawalan. So, mula noon, lagi ako nagpupunta sa Bible study, nagpunta ako sa Victory Church, doon ako naimbitahan ng isang friend ko. Tapos, nakakilala na talaga ako sa Panginoon sa pamamagitan ng Bible. And the more I read the Bible, the more I came to know Jesus. The more I came to know Jesus, the more I learned to trust Him. The more I learned to trust Him, I surrendered my life to Him. Sinusundan ko yung mga leading niya sa akin. And talagang na-transform ni God yung buhay ko, naayos yung relationship ko sa parents ko, yung umalik, nakabayad ako ng utang ko. Dati walang direksyon ng buhay ko, laman ako ng mga club. Dinala ako ni Lord sa 700 Club. Diba? So, gamit ni Lord ngayon yung mga skills ko sa hosting para mas lalong marami makakilala sa Kanya. Tapos sabi ko, Lord, alam mo, gusto ko ng second chance sa love life ko. And that's appointed time, na-meet ko si RD. At binigyan na nga ako ng second chance. Eto, kinasal kami, 11 years married na kami, and patuloy na ginagamit ni Lord yung relationship namin, yung family namin, para sa glory niya. Ito pa, isang hopeless situation dahil nga, na ako, late age na ako, mga 40 plus years old kasi, 1 to 2% chances na lang ang pregnancy sa aming mga medyo may edad na. Syempre, gusto pa rin natin magkaanak, di ba? So, pinag-pray ko, candidate kami for IVF, hindi naging successful yung first attempt namin. Pareho daw kaming infertile. Ang dami ko mga gamot na iniinom noon. Pero talagang pinag-pray ko lang. Tapos sabi ko, kung hindi naging successful yung attempt namin sa IVF, siguro gusto ni Lord na sa Kanya mapupunta yung glory at hindi sa science. Diba? By God's grace, at 43 years old, God allowed me to be pregnant naturally. That was more than 6 years ago. Wow. So ngayon, not just once, at 43 years old, nabuntis ako kay Elijah. He's 6 years old now. Tapos not just once, but twice. Dahil nung pandemic, nabuntis ako kay Ziki. Yes. Si Ziki na ngayon ay 3 years old na, magfo-4 na ngayong July. So nothing is impossible talaga with the Lord. And ito pa i-share ko sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So noon, walang direksyon yung buhay ko. Pero when I trusted the Lord, I submitted to Him and I obeyed Him. Tapos in-honor ko talaga siya sa mga decisions ko. Inayos niya yung buhay ko. And here I am now, nagsisilbing patotoo na ang Diyos ay buhay, mahal na mahal niya tayo, at kung nawawala ang landas mo, kaya niyang ayusin ang direksyon ng buhay mo. Kung wala kang pag-asa, siyang pag-asa natin, at ang pag-asang yon ay hindi matitinag because He is faithful. Amen. Grabe, nakaka-amaze kung paano talaga kumilos ang Diyos sa buhay mo, Miriam, sa buhay ko. And I'm sure, yung mga kaibigan natin na kasama natin ngayon, may mga kwentong patotoo yan kung paano kumilos ang Diyos sa mga buhay nila. You know, whether we need saving from a physical sickness, financial struggle, emotional breakdown, o kahit ano pa man, ang problemang kinakaharap mo ngayon, kaibigan, alam nyo, tandaan nyo, same with that story of salvation, hope, redemption, restoration, having a new beginning. Nandyan ang Diyos. Siya ang tutulong talaga sa ating lahat. Yes, praise God. And alam niyo bang isa sa mga tawag kay God ay Jehovah Hosea. Yan, which means the Lord save. Derivative yan na Hosea, Joshua. Alam niyo bang yung panganay ko, pangalan ay Joshua? Kaya in-encourage namin siya, the Lord saves. At mababasa natin ito sa Psalm 20 verse 9. Sabi doon, save Lord, may the King answer us when we call.
And it was a desperate prayer for the people of God to save the king. Kapag sinabi natin Jehovah Hoshea, ipinapakita natin yung pagtitiwala natin na hindi natin kayang isave ang sarili natin, na Diyos lamang ang makakagawa nito. Amen. At alam niyo ba na hindi lang sa mga problema tayo kayang iligtas ng Diyos, kaya din niya tayong iligtas from time to time, di ba, sa mga consequences, ang mga pagkakamali natin. You know, when you become a child of God, well, siyempre, gusto ba niya na mapahamak ang anak niya? Siyempre hindi, di ba? But of course, you know, there will be times that you have to face some consequences, but God is ready to save you sa mga effects ng kasalanan natin. So may pag-asa sa Panginoon. Hindi po natin sinasabi na ang Diyos laging galit at nagpapunish ng mga tao. Pag, nagkamali na naman si Eric, magkakasakit ka. Alam nyo, hindi po ganon. God's character doesn't contradict His actions. Hindi po siya gagawa ng bagay na magko-contradict sa true nature ng ating Diyos. A loving Father, compassionate God, merciful. Di ba? Ganyan ang attitude ng Diyos sa ating lahat. He's waiting for us to come to Him. Kaya, alam nyo, gusto kang iligtas ng Diyos. Tandaan mo yan. Nandito ka, nakikinig ka, and God wants to save you. Di ba, Miriam? Ay, that's so true. At pinatunayan niya ang pagmamahal na yan by sending His Son to die on the cross 2,000 years ago to pay for the penalty of our sin. At kung magtiwala tayo sa Panginoong Jesus, sabi sa John 3:16, "For God loved the world so much that He gave His one and only Son," si Jesus yun, "that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life." Kaya, alam mo, hindi aksidente na nandito ka eh. Divine appointment mo ito. Kasi gusto pa alam ni Lord sa'yo na gusto kanyang tulungan sa anumang sitwasyon na meron ka at gusto kanyang makaugnayan ng personal. Yun din ba ang gusto mo sa Panginoon? Na makaugnayan siya sa personal? Well, magagawa natin yan sa pamamagitan ng isang dasal. So, anyayahan kitang sundin ang magiging dasal ko, and may this be the prayer from your heart. Let's pray. Panginoon, inaamin ko po na ako ay makasalanan at ito po ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay malayo ako sa inyo. Pero naniniwala ako na mahal mo ko at pinadala mo si Jesus upang mamatay sa krus at pagbayaran ng kasalanan ko. Binubuksan ko ang puso ko ngayon sa iyo, Jesus. Tinatanggap kita bilang aking Savior at ang aking Panginoon. Mula na ngayon, ikaw ang aking susundin. Tulungan mo akong makilala kita ng lubusan dahil naniniwala ako na mabuti ang mga plano mo para sa akin. Tinatanggap ko ngayon ang kapatawaran ng mga kasalanan ko noon, ngayon at magpakailanman, pati na rin ang iyong libreng gift na buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus, for your love and help me to love you more. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. Sumabay po ba kayo sa prayer ni Miriam at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo? Kung oo ang iyong sagot, i-type mo na ngayon, yes, tinanggap ko si Jesus sa comment section below. We also encourage you to join a Bible study group. So comment if you want to join one, BSG below. Yes, sa Bible study group nyo rin mas matututunan kung gaano nga ba ka-powerful ang Diyos para magligtas sa atin sa kahit anong problema. We don't just read and analyze the Word, makikita rin natin ang mga miracles, promises, at characteristics ni God na siya ay timeless. Hindi lang siya nararanasan noon, mararanasan pa rin natin siya ngayon. Yes, totoo yan. Nakasulat sa Bible ang napakaraming kwento kung paano nagliligtas ang Diyos. Nagliligtas siya, continually saving people. Naalala ko rito yung kwento ni Daniel. Imagine si Daniel pinatapon sa lions den dahil sa faith niya sa Diyos. Pero nagtiwala siya na kaya siyang iligtas ni Lord. Kaya naman, nagulat ang lahat nang makita nilang buhay na buhay
si Daniel after an overnight, no? Nag-overnight siya inside the lion's den. Oo, kinuwento nga niya, di ba, na merong pinadalang angel si God at tinikom yung bibig ng mga lion para hindi siya kainin. Amazing talaga. Amazing talaga ang kwento ni Daniel. I also remember yung kwento naman ni Joseph the Dreamer. Marami siyang pinagdaan ng problema. Hindi lang siya sinaktan at binenta ng mga kapatid niya dahil sa inggit sa kanya. Napakulong din siya sa Egypt dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. But many years have passed. Patuloy na nagtiwala si Joseph sa Diyos at isang araw, ipinatawag ng Pharaoh si Joseph para i-interpret yung dream niya. So binigyan siya ng Diyos ng katilinuhan para i-interpret yung dream ng Pharaoh ng tama. Natuwa yung Pharaoh. Tapos ginawa siyang governor ng Egypt. O, di ba? At hindi dyan nagtapos ang story ni Joseph dahil pagkalipas lang na ilang taon siya ay ginamit din ng Diyos para iligtas ang pamilya mula sa famine o taggutom. Grabe, no? Yung pagkilos ng Diyos sa buhay ni Joseph talagang pinatunayan niya na walang imposible sa kanya. Hindi lang niya inilabas sa kulungan si Joseph, kundi ginawa pa niya itong governor. O di ba? From prison to the palace. Totoo nga talaga yung sinabi sa Psalm 34 verse 17. The righteous cry out and the Lord hears and delivers them from all of their troubles. Pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng lahat ng mga anak niya at naiintindihan niya ang mga nararamdaman natin. Kaya kung meron mang nakikinig tonight, meron kayo pinagdadaanan ng problema, huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. Handa ka niyang iligtas sa anumang problemang kinakaharap mo. Walang imposible sa Diyos, kaya magtiwala ka lang. Alalahanin mo na kung kayang iligtas ng Diyos si Daniel, si Joseph, si Pastor Eric, ako, yes. Iba pa mga Bible characters, kayang-kaya ka rin niyang iligtas. Amen, amen. And for all the parents, no, na nakasama namin ngayon, nanonood ka ngayon, nakikinig ka right now, importante din pong ituro nyo sa mga anak nyo ang mga kwentong ito, kung paano nagliligtas ang Diyos. Napakahalaga po niyan dahil kapag kinalakihan po ng mga bata, yung mga kwentong kagaya ng narinig nyo po ngayon, matututo rin silang magtiwala at lumapit sa Diyos. Malaki po ang maitutulong sa inyo ng Superbook. Isa itong animated kids show kung saan makikilala ng mga bata sina Daniel, Joseph, at iba pang Bible characters tulad ni Moses, si David, at syempre si Jesus. Miriam, gusto ko lang i-share sa ating mga kasama ngayon. Alam nyo ba, lumaki akong nanonood ng Superbook. Ako rin! Ako diba? Rin! So, I'm doing this right now, promoting Superbook sa CBN, sa 700 Club. I'm a product. I'm a Superbook baby, so to speak. Wow! Mga babies ko din, mga anak ko rin mahilig din manood ng kami, alam mo, sa yung traffic, ginawa kong productive, Miriam. Pag traffic, binubuksan ko yung YouTube sa phone ko at pinapanood namin ng anak ko ang Superbook. At hindi, alam mo, pinapanood ko sa anak ko yung classic Superbook. Ano yung pinanood ko. Wow! Kaya, nostalgic sa akin. Kaya yung anak ko, favorite niya rin ng Superbook. Yung classic. Daddy, classic Superbook. Gusto niya yung classic. Oh, cute! Yes. Yung mga bata din, mahilig din sa Superbook. Kahit, lalo na pag linggo, minsan, nanonood kami ng live stream sa bahay. Sila, Superbook ang pinanonood. Yeah, minsan, kahit weekday, Mama, Superbook. Ay, nako, mga parents, remember this. Watch it with your children. Let them grow up watching Superbook. Nakita nyo na po, Miriam and we all grew up watching Superbook. Lahat ng itinanim ng banal na spirito through that cartoon, simple cartoon, is now bearing fruit in our lives. At entertaining naman siya kahit sa ating mga adults na, di ba? Of course, so, yes. You can watch the full episodes of Superbook in Tagalog on the Batang Superbook YouTube channel for free. Actually, kahit i-YouTube mo lang, sulat mo, Superbook
search. O yan, lalabas lahat ng mga episodes. Available in Tagalog, pati English. Yan. Subscribe now, Super Parents, dito sa Batang Superbook YouTube channel. Marami pang ibang inspiring videos dito na pwedeng panoorin ng buong family. At mapapanood din ang Superbook every Monday to Friday, 8:30 a.m. At ang Kapamilya Channel, sa Kapamilya Channel and A to Z. You can also follow Batang Superbook on our Facebook, TikTok, Instagram, and X for daily inspiring messages from the Bible. At ito pa, meron din pong Superbook Bible app. Aba, nung panahon namin, hindi pa uso yung mga app na yan. Kung saan pwede kayong magbasa ng Bible verses anytime. Meron itong daily devotionals, videos, trivia, games, at marami pang iba. Kaya download it today, the Superbook Bible app on Google Play Store and App Store. Yan, meron kami yan. So, mission ng Superbook ang ipakilala si Jesus sa mga bata through captivating animations and storytelling. Gusto nyo bang suportahan ang Superbook sa mission na ito? Just visit cbnasia.com/give right now to learn how. Pwede nyo ring i-scan ang QR code sa screen niyo right now to know how you can be our ministry partner. Scan now and be our partner in teaching the next generation to love Jesus. Amen. At syempre, hindi naman din natin papalampasin ang gabi na ito without praying for our audience. Syempre, simulan na natin, Miriam. We want to pray for those who feel hopeless and helpless. Kung nawawalan ka ng pag-asa, nangihina ka, nasa pinakamababang punto ka na ng buhay mo, you're at the lowest point of your life. And we pray right now that you will encounter Jesus Christ in your life today. I pray right now for those people who are going through a difficult situation, whether it's a death in the family, sickness, death, a financial death, conflicts in wherever you are. We pray that you will encounter Jesus as your rescuer, as the one who redeems you, and He is your ever-present help in time of need. We pray that His light will really shine upon you right now. It will illuminate your mind. It will give light to your path. Sa madilim na dinadaanan mo, kung nakikinig ka ngayon, may pag-asa sa Diyos, may liwanag na galing sa Diyos, at may pag-ibig na nakahanda para sa iyo. You belong to God's family. Don't let the world deceive you. Don't let the enemy deceive you that you are worthless, that you are without value. You are God's masterpiece, and He loves you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. And gusto ko rin ipag-pray si Mona Lisa para sa anak niyang merong mild autism. Lord, we pray for the son of Mona Lisa, Lord God. May you heal him completely from his autism in Jesus' name. Lord, we know there's nothing impossible for you. So will you just touch his brain, touch his mouth, touch every cell in his body, Lord God, and restore him, Lord. Make him new, and every cell, every part of him will function as a normal child. Thank you, Jesus, that you're giving strength and endurance to Mona Lisa and giving her wisdom, Lord God, kung sino ang mga support people that can help her, Lord God, in caring for this child. And we thank you. We claim complete healing for Mona Lisa's son in Jesus' name. Amen. Amen. Si Lemuel naman, sabi niya, Lord, I surrender everything to you. Ikaw na bahala sa akin. Please pray for me. I think this is a powerful prayer, Lemuel. I pray, Father, that in this act of Lemuel's surrender to you, God, I pray that you will honor his faith. And as he said, kayo na pong bahala sa kanya. You will take care of this child of yours. Lemuel, may God bless you. May God uphold you. May God continue to embrace you and surround you with His blessing and His favor. Father, restore whatever was broken. Build up whatever was put down. Father, you will be the source of life and strength for Lemuel. In Jesus' name, amen. Amen. Ang sarap namang prayer yan.
Now we want to pray for Joshua Sebastian dahil enrollment na. Okay, we pray for tuition ng mga kapatid niya. Yes, Lord, thank you, Jesus, that you put that in the heart of Joshua, Lord God, to trust in you for provision. Indeed, you are our ultimate provider, Lord God. We pray that you will grant Joshua wisdom kung saan hahanapin, Lord, ang tuition sa kanyang mga kapatid. We pray even, Lord God, for supernatural provision, Lord God, na merong mga mag-extend ng tulong para makadagdag dito sa enrollment tuition ng mga kapatid ni Joshua. We thank you, Lord. There's nothing impossible with you. And when we say provision, nandyan na. Pro means before the vision. So we thank you, Lord God, because help is coming, money is coming, Lord God, because you care so much for Joshua and his family. In Jesus' name, amen. Regina Reyes, Panginoon, durog man ang puso sa pagkawala ng asawa ko. Alam ko na kayo ang nabubuo nito dahil nandyan siya sa piling nyo. Dalangin ko po, malampasan ko ito sa pananalig ko sa inyo. Sabi ng iyong salita, Panginoon, at yan ang sinasabi mo kay Regina Reyes, you are the defender of widows. So Lord God, we pray for Regina right now that she will feel that comfort and love and safety that comes from you alone, God. Regina Reyes, you are being fortified by God right now. We know that the mourning is a continuous process. Talagang imamanage natin ang pakiramdam ng kalungkutan. Pero tandaan mo that joy comes in the morning. Kapag ikay nalulungkot sa paggising mo sa umaga, tandaan mo may dalang pag-asa ito galing sa Diyos, sa liwanag na galing sa araw. This will physically strengthen you, and this is also a reminder that God is enlightening your path, that God is there to guide you every step of the way. Bagamat wala na ang iyong asawa, tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Aming Ama sa Langit, tulungan niyo po si Regina Reyes, palakasin niyo po siya sa pangalan ni Jesus. You, God, is the lover of Regina. In Jesus' name, amen. Amen. And we pray also for Feld. Di ko na alam paano malulutas ang lahat ng utang ko. Tad ako ng text as harassment. Please, Lord, help me. Lord, you heard the prayer of Feld, Lord God. Lord, you said that if we call on your name, Lord God, you will save us. So now hear the prayer of Feld, Lord God. In behalf of Feld, we repent, Lord God, from the times na hindi namin minanage ang kaperahan namin ng maayos, Lord God. Na ginamit namin ito sa mga gastos na hindi namin pinag-pray. Please forgive Feld, Lord God, sa lahat ng mga bad decisions niya regarding sa pera. And Lord, we pray that you will have mercy on him, that you will release him, Lord God, from his bandage, this bondage of debt. We pray, Lord God, that you will release him, Lord God, from the spirit of poverty, the spirit of debt, Lord Jesus. Lord, you have already given us you have already helped save us from this debt of death and forgiveness. Kayo na po ang nagbayad ng aming utang sa inyo. Lord, tulungan niyo po si Feld na makabayad sa lahat ng mga utang niya. I pray, Lord God, that you will protect him from the spirit of anxiety, the spirit of worry, Lord God, sa lahat ng mga text at harassment sa kanya. But I pray that you also give him wisdom and courage na kausapin ang lahat ng mga pinagkakautangan niya ng mahinahon, with all humility, at makapag-usap sila kung paano niya mababayaran kahit paunti-unti ang lahat ng kanyang utang. And may he remain faithful, Lord God, sa magiging mga commitment niya sa kanyang mga creditors, and tulungan niyo po siya na makahanap ng paraan upang makaahon siya sa pagkakautan. We thank you, Lord God, because your help is coming. In Jesus' name, amen. Help is here. Yes, amen, amen. Miriam, totoo yan. Diba? Because God is near. Help is here because God is here. So, don't worry po kung hindi namin na ipag-pray ang request niyo tonight.
present ang prayer center para sumagot sa inyo sa comment section. And if you still have other prayer requests, pwede nyo rin pong isend ito sa Facebook page ng The 700 Club Asia even after the show. Yes, at ngayon naman, shout out muna tayo. Miriam, shout out sa ating mga kasama, si Joshua, si Tonet, si Nel, at si Zarina. Hello sa inyo mga kapatid. And kay Maria Annabel ng Quezon City, si Sheila Nick ng Nueva Ecija, si Nazme watching from Kuwait. Hello, hello! Hello! Tuloy natin si Jericho. Sabi niya, gandang gabi po, Sir Eric and Ate Miriam watching from Mandaluyong. Si Mai from Laguna, si Arnelio from Navotas, and Mona Lisa from Laguna. Hello! Hello sa inyo. At comment section naman, sabi ni Honey, I felt I was meant to be broken-hearted. Wow. Alam mo, sabi sa Bible, the Lord is near to the broken-hearted. So celebrate, Honey, because the Lord is near to you. And so call on Him. He will comfort you and give you strength. Si Rachel, amen. Walang impossible sa Panginoon. Maria Annabel, amen, dear Lord God. Thank you for everything. Amen. Si Loy, Lord God, I need you right now. Loy, we need God all the time. So, God has heard you, Loy, and He is with you. Sabi ni Jen, maraming salamat po 700 Club sa lahat ng suporta at inspirasyon ninyo sa aming buhay. Sabi ni Tonet, kaya ni Lord yan. Amen. Si Sylvia, hello po Ma'am Miriam and Bro Eric. Clarissa, claiming your prayer po. Clarissa, in Jesus' name, God's will be done. Amen. Amen. Si Lizret, good evening. Yes, Lord. Amen, amen. I fully trust my life in you. Si Clarissa, I am grateful and thankful to God every day. Hashtag, kaya ni Lord yan. Si Josie naman, thank you Lord, nakalabas sa kami ng hospital and keep on praying pa din po sa nanay ko for fast recovery and sana'y matunaw na ang yung mga nakitang bukol sa kanyang atay at apdo. Sa pangalan ni Jesus, patuloy na pagilingin ang mother ni Josie in Jesus' name. Amen. Si Revi naman, sked ko po ng chemo today. Di pa ako nakakimo at bumagsak ang CBC ko po. Panginoon, pataasin niyo po, ayusin niyo po ang CBC count sa katawan ni Revi and Father, be with Revi sa kanyang journey into healing. In the name of Jesus, Amen. At syempre, Miriam, yung mga nagtumanggap kay Jesus. Nako, welcome to the family of God. Ricky, Ren, Elaine, Jen, Elfie, Loy, and Ich. Ich. Si Respal, Leda, Tonet, and Nieves. Wow. Salamat din kay Lizret for sending us 200 FB stars. Woo! Wow. Praise God. You know what? We always pray that you get to be encouraged every time that you watch us. And we pray that this night is an encouraging night for all of you. Kaya kung gusto nyo ba parang makarinig ng iba pang inspiring messages like this, tandaan nyo, meron pa tayong 2 days, kaya don't miss it. And if you want to watch our past pre-show kwentuhan, please visit the Facebook page of the 700 Club Asia. Abangan nyo po kami ulit bukas, 6 p.m. Dito pa rin sa Facebook pages ng the 700 Club Asia at CBN Asia. Bukas, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba tayo makaka-move on mula sa madilim na nakaraan sa tulong ng Diyos. Wow! Napaka-exciting yan. In fact, kasama niyo po ako ulit bukas sa usapin yan. Siyempre, don't forget to watch the live TV special of Kaya ni Lord yan, kung saan makakapanood kayo ng encouraging stories ng pagtulong ng Diyos sa atin. Mapapanood nyo yan sa The 700 Club Asia mamaya midnight sa GMA. You can also watch it live sa Facebook pages ng The 700 Club Asia at CBN Asia, pati na rin sa YouTube channel ng The 700 Club Asia. Live nyo rin itong mapapanood sa www.cbnasia.org/live TV. Thank you and God bless everyone.
Paano ba yan? Saan ako maghahanap ng trabaho? Wala pa man din akong ipon. Paano ng pamilya ko? Kalma lang. Kaya ni Lord yan. Live na mapapanood mula May 26, midnight, dito lang sa GMA. Ngayong Miyerkules, Hindi ako sumuko. Dahil iniisip ko yung mga anak ko. Hanggang sa kung meron ako ng apo, sige pa rin ako sa paghahanap buhay. Mahirap paghinga. May sakit talaga ako. Bigla pong nawala po yung sakit kong nararamdaman po. That time po na napanood ko po yung nagpipray po si Pastor Peter Kairos ng healing po. gaano man kabigat ang mga pagsubok sa buhay, huwag susuko. Kaya ni Lord yan. Miyerkules sa GMA, alas 12 ng hating gabi.